Ayan. Hello! Hello mga kapangarap! Magandang hapon! Ayan, kamusta? Na-miss ko kayo? Over! Na-miss ko sila. Na-miss ko ang ating mga kapangarap. Ilang buwan akong nawala, naglaho. Oo. Oo. Pagod na niya. Oo. Ayan, kamusta mga kapangarap? Ayan. Update ko lang kayo sa aking mga nakaraang panahon. Wala ako. Ayan, ako po ay nagkaroon ng isang pangkalusog ng karamdaman. Nakawat ka na mamatay. Muntik na ako mapunta sa garapon. Joke. Muntik na ako magarapon. Hindi naman. Ayan mga kapangarap. Kumusta tayo? Ayan, okay naman po ako ngayon. Ayan, kain tayo ng lumpia. Napakasarap. Ito yung noong unang panahon grade 1 yata ako. Ito yung paborito ko. Hanggang ngayon buhay pa rin siya. Pero ganito na lang kaliit. Dati ganun kahaba yan eh. Yung lumpia, mahaba itong ito yung gato na lang kaliit. Patay na si Kuya George. Oy, ano ba? Patay naman yan yung chinichismis mo pa. Sino ba? Ay, naka. Teka, ako yung nag-vlog, hindi dahil para tayo magkwentuhan din eh. Hindi. Ako yung nag-vlog para humingi ng tulong sa ating mga kapangarap. Tulungan niyo po ako kung kayo ay mayroong any suggestion about sa GCash. Noong nakaraan po, nag-vlog ako na ako daw po is scammer. Ito naman po ang nangyari. Ako po ay na-block ng GCash yung aking account dahil daw po sa may nag-report ng aking number. Yun na nga po yun yung time na nagsabing scammer daw po ako. At yun nga po, di po ba naibalik ko naman sa kanya yung pera na sinasabi niyang napunta sa akin. Nakasalanan naman niya dahil ibinigay niya ang kanyang OTP. So may nakapag cash out po sa akin ng 3,000. So okay na po sa akin yun. Ngayon, nag-block pong bigla ng GCash. Ang aking account, may laman pong 5,700. Isang buwan ko na pong tinatawagan ang GCash, pero hindi po na-actionan. Ang kailangan pong gawin is tumawag mismo, yun ang block ng aking GCash. And then, tinawagan ko po itong taong ito. Since maganda naman nga po yung naging usapan namin dahil ibinalik ko sa kanila yung 3,000. Ngayon po ay, tatawag daw po sila sa GCash. Kaso, ang GCash po ay napakahirap tawagan. Hindi po lahat ng number ay pwedeng gamitin. Iilan lang po yung pwedeng gamitin, hindi ko po alam kung bakit. So ngayon po ang latest update is hindi pa po nakakatawag nga yung mismong tao na yon. So ang katwiran ko naman po sa GCash, kung sino man po ang nakakakilala sa inyo, sa manager ng GCash or supervisor or kung sino man po ang gumawa ng GCash, tama po ba na ang ginawa nila is dahil may nagreklamo na i-provide daw po yung mga kailangan na detalye doon sa nagreklamo para ma-block ang number ko. Wala naman po akong makitang pwede nilang requirements na maibigay kung hindi po yung isinend lang ng GCash na you have sent 3,000 to 0936. Yun lang naman po yung magiging ebidensya nila na talaga napunta sa akin. So, hindi po ba naisip ng agent na tinawagan nung tao na yon na baka may nag-cash out sa akin? Bakit kailangan nilang gumawa ng aksyon na i-block ang number ko nang hindi nila ako ini-inform or kinausap man lang? Sa kahit naman po sa ang husgado kayo dumaan, bago nyo po hatulan ng isang tao, meron po yan mga pag-uusap. Kinakausap yung kabilang panig at yung kabilang panig. Hindi po pwedeng isa lang. Di ho ba mga kapangarap? Kung iba lang ho yung ng ganito na black, ay gagarahin ho sila. Buti nga ako'y kalmado pa. Ang sabi ko sa agent, ako po'y kalmado pa, sa totoo lang. Pero kung sa iba po nangyari yan, ewan ko na lang ho kung anong mangyayari. Ako'y walang kamalay-malay, ibablock ang number ko. Ako na nga itong nagmagandang loob at gumawa ng maayos para wala ng gulo. Aba ngayon ako pa kayo nang na-block at pera mo'y kahirap kuhanin. Napakaraming requirements na kinukuha. Silang may kasalanan, di po ba mga kapangarap? Ako po ba'y tama? So ngayon ako'y tulungan nyo po. Ang sabi ko nga ho ang pasensya ko'y matagal maubos. Pero ang pera ko po'y malapit na maubos. Kaya mga kapangarap, konting-konti na lang po. Yung pasensya ko'y napakadami, pero ang pera ko'y konting-konti na lang uubos na. Kaya tulungan niyo po ako mga kapangarap. Baka meron kayong alam. Baka po mag-anak niyo yung may-ari ng GCash. O kung kakilala niyo po yung manager o agent. Kung sino man po yung nakausap ng tao na yon. Ibrahim Kuyo po yung nagpa-block ng aking number. Pero tuwing naman po talaga silang tumawag.
Willing naman po silang tumawag, kaso lang po napakahirap nga daw pong tumawag dahil hindi lahat ng number pwede. Sabi ko nga po, paano po kayo nakatawag nung na ipablock nyo ako? Yun po ang gamitin nyo. Nung time na pinablock nyo ako, yun po yung pantawag nyo ulit. Eh, hiniram lang daw po nila yun sa ganito. So, ayun. So, natulungan nyo po sana ako dahil napaka-importante po ng pera sa panahon ngayon. Ako po ay lumalapit sa inyo. Hindi ko na nakain itong lumpia. Kumulat na mga kapanga. Tayo po ay kumain. Sama-sama po tayo sa pag-asin. Kasi nakalabo. So, ano yung mga kapangarap? Maraming salamat po at kung namiss nyo ako, namiss ko rin kayo. Ayan. God bless po. Ingat tayong lahat. Hanggang dito na lang. Tulungan nyo po ako. O kung sino man po yung magdo-donate, gusto mag-donate nyo. Kung sino naman po yung may ng GCash dyan, siguro naman po ay paniwalaan nyo na ako sa pagkakataong ito. Huwag na po kayo humingi na marami pang requirements. Dahil nung ibinilak nyo po ang number ko, wala kayong hinihingi requirements kahit na ano. Tapos ngayon, ikukuhanin ko pero kayo, napakarami nyo hinihingi requirements. Naibigay na lahat, ay siya. Ako'y nauubos na talaga. Sige pa mga kapangarap, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Maraming salamat sa panonood. Kung di pa nakasubscribe, pa-subscribe, pa-share naman ng vlog ko. Thank you, bye-bye, God bless. Mabuhay.